So, hello guys, it's me again, Alicia Ninyo, and Hi, I'm Yolo. guys, sobrang natatawa kasi kami. Oo. Diyos ko, alam ninyo, kahit umabot pa ng bilyon, Oo. ang perma, na gagawin itong mga DDS Ano ba vlogger. pirma yun? Tay, ina mo naman. Hindi naman yung kasi, parang ganito yung logic nila eh. Pipirma sila. So, parang binibigyan nila ng force ang Supreme Court. Oo, napayagan sila. Pinipressure nila eh. Kasi meron daw silang perma na 250,000. Yes. Anak ng teteng, 250,000. Gaano ba kadaming botante ni Sarah? 32 million? Tapos 250,000 lang yung ano ninyo? Yung ipapakita niyo sa Supreme Court. Eh, ano, doble natin Yulo. Magpaperma din tayo ng 500,000 para hindi mapawis, hindi ko. Di ba? Kita mo, tay ina mo naman. Eh, ang pirma nila pong tay ina mo naman. O, tay kami naman, sabi ng mga DDS. Hoy, post na ni Jassy Higa na. March 30, magkita na naman po. Kanya na naman po sila sa Supreme Court. Oo, March 30 yan. Kahit ano pong gawin natin, sinasabi nga namin sa inyo, na kahit magkikisay-kisay sila doon, ialay nila si Joey Bantot, ialay nila si Chupa Moreno doon para sa Supreme Court. Wala pong gagawin ng Supreme Court dahil ang ICC po, wala hong pakialam. At wala nang jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas kasi matagal na nga tayong umalis. Alam mo, ang ano nito, ang pasimuno nito, itong si Larry talaga eh. Si Leo Ray pala, oo. Si LRY at saka yan si Alpotera. Yan po yan. Yung mga tarantadong hinayupak na to eh. Grabe po. Gaya nga nung sinasabi namin sa inyo, at sila ang bumubuhay dito sa backbone ng Duterte. Dahil pinaglalaman-lamanan po nila ang mga vlogger para po, ayan, sumiklab yung tay ina mo naman na papawin sa ICC. Na imposible na po. Uy, oo, sobrang imposible. Alam ninyo, kung gusto ninyong makalaya si former President Duterte, at the end of the day, yung kailangan yung kausapin dyan si Sara. Oo, si Sara. Si Sara yung dahilan kung bakit talaga nandyan pa sa The Hague, the Netherlands, yung ama niya. Ayaw ba naman ipakita sa ating mamamayang Pilipino? O paano natin malalaman na si Digong ay butot balat na lang? Paano natin malalaman na si Digong ay long hair na? Tama. O paano natin malalaman yun? Ay puro lang sila kwento, puro lang naratibo na ipapakalat nila, tapos kakainin nyo na mga hinayupak ng mga DDS kayo. Tanga kayo eh. Di ba? Alam nyo, ito lang yan eh. Bago natin idiretso to sinashoutout ko muna yung mga tao na gustong magpabalik sa ICC tayo. Wag muna. Kaya hindi pa priority ng Pangulo kasi wag muna po. Hanggat nandyan si Digong hindi namamatay sa ICC, wag muna tayong bumalik. Dahil pag bumalik po tayo, ibig sabihin nun, pwede po tayong pumasok sa Rome Statue. Pwede po si Digong dito i-interim. Interim release. Pwede siyang bumalik ulit sa bansang Pilipinas. Yun, ang iniiwasan natin. Huwag muna. Antayin mo natin malagay sa garipon. Si Tay ina mo naman sa garapon. Diba? Ano kaya reaction ng mga vlogger, no? Ni Leo Ray. Kapag itong mga vlogger niya ay pumalpak, feeling ko papagalitan din to. Kasi po, papapuntahin niya sa Supreme Court. Tapos, ang Supreme Court bigla namang, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon bias ang Supreme Court, diba? Mapapakamot na lang yan. Anak ng teteng. Kung kakampihan ng Supreme Court to, kahit Mima, magdesisyon sila na pauwi nyo yan ICC, hindi ba pakinggan ng ICC yan? At saka malabo din naman na pakinggan sila ng Supreme Court. Dahil unang-una, ano yun, sa susunod na mga pangyayari, puro pressure na lang yung gagawin. Ganun na, kunyari, si Sara Duterte naman na nandun sa The Hague, the Netherlands. Magsagawa ng signature campaign itong si Kitty. Diba? Nakakuha sila ng 32 people na perma. 32 katao na perma. Ito, may 32 na tao, pumirma na itong si Sara Duterte pauwiin. Tapos na-pressure nila yung Supreme Court. Pauwiin natin, gano'n na lang ba yun kadali? Hindi. Dapat ang Supreme Court po, binabasihan natin yung nasa batas. Yan pong ginawa kay Digong, huwag natin kalimutan, nasa batas po yan. Yan ay sakop ng international law.
Yan, na pwede po tayo makipag-coordinate sa international law kapag meron pong pending case doon. At ang pending case na po niyan ay nakitaan po ng substance ng Supreme Court, ay ng ICC. Kaya po, napunta po dyan ang corduroy na betlog ni Digong. At saka even the Supreme Court, walang sinasabi na kinidnap si Digong. Tama. Hindi nagsalita ang Supreme Court. Walang statement ng Supreme Court. Walang balita na ang Supreme Court mismo nagsabi na kinidnap si Digong. Only the narratives of the DDS camp, yung naratibo na itong si Digong kinidnap. Which is, hindi naman talaga. Kasi nga, 2017, pinuntayan doon. So, ang pinaka malupit dyan, nag-comply yung ICC na nakitaan nila ng probable cause na si Digong ay involved sa crime against humanity at kailangan magpaliwanag doon. At ito na nga po, dumating na ang pag-aresto, dumating na ang hearing ni Digong, yun po yun. Kaya ang Supreme Court po, para sa akin, palagay, tahimik po yan. Kasi nakitaan po nila ito ng proseso. Nakitaan nila ng tamang guidelines na pagpa-file doon. 2017 po yan. Almost ilang years in the making bago po na pupunta si Digong doon. At saka yung dagdag ko lang Yulo, yung pay kami naman signature campaign nila. Kunyari, pinunta nila sa Supreme Court. How can we sure na yung perma ay same lang din yung mga tanong? Ano ba yung tanong doon? Ba't sila pumirma? Kasi pwedeng sabihin na, ito, libre pamasahe. Ito, may sabon kayo, perma kayo. Hindi natin alam eh. Diba? So, bakit papaniwalaan yan ng Supreme Court? Tama ka doon Bobo yung nagpapirma yan. Dapat sabihin nyo bago pumirma, sumasangayan po ba kayo na lumabag si Tatay Digong sa RA 9851? Yun lumabag siya sa RA 9851 karam against humanity. Pinagpapatay niya. Dapat kumpleto yung tanong nyo, hindi yung kinidnap po si Tatay Digong, sa ngayon ka ba mapauwi? Doon palang bias hindi naman kinidnap So, ginagago nyo po yung mga taong bayan. Ginagago tayo Parang kalahatan nila. Siyempre ikaw, Mima, kinidnap po sa ICC po, kinidnap si Digong. Pahal po ba kayo noon? Ay, hindi, pirma ka. Kasi alam mo, kinidnap. Kasi, pero hindi nila sinasabing may pending na demanda, may pending na reklamo ng crime against humanity. Hindi ko nga kasi magets yung punto nila, Alpotera. Ba't paulit-ulit yung narrative nila na gano'n? Na pinaglalaban nila pupunta sa Supreme Court, tapos ngayon magpapadala na ng yung tawag dito, ang gusto nilang mangyari kasi hindi na nga nila malibot, i-download mo na lang itong paper sheet na to, tapos pirmahan mo. May QR code pa. Tapos may pa-ID. Kung nagawa nga ni Sara Duterte yung Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, pamemeke ng perma, yan pa kaya? At saka buwa-violate din kayo dyan, saan? Sa Supreme Court. Ano ganyan sa konstitusyon Download the app, scan the QR code. Mga tanga sa konstitusyon nakasulat yan. Bago kayo gumawa ng bagay, kailangan po nakaantabay ang batas. Hindi yung gagawa ka lang ng invento mo sa sarili mo. Mga tarantado. Invento ka na, i-QR code na lang natin. Putik, pirma yan. Tanga ba kayo? Pinapauwi nyo, demonyo. Diba? Hindi ordinaryong demonyo pinapauwi nyo. Demonyo talaga. Nuknukan ng demonyo pinapauwi nyo, tapos QR code lang. Uy, natatawa ako dito sa trabaho. Ano ba naman kasi, layering. Yung mga inuutos mo, talagang hindi namin alam kung may gagalit kami or matatawa Kasi, parang ganyan pa yung binabayaran ninyo. Biro mo, laki ng vlogger nila, 500,000, yan. Tapos Kaya si Chupa Moreno, kita mo, branded daw lahat, 400,000, tapos nadali lang sa igit. Hindi, tsaka, tinakbo ni Chupa Moreno yung Yung pera din data ng mga vloggers. Kasi, alam mo bakit? Ayaw magpatira ni Alvin Yung tipong respeto ka no? sa mata ng mga DDS. Tapos nadali ka lang sa igit.
Igit mo yun eh. Tapos ito namang si Almutera, di ba? Karespe-respetong nurse daw. Pero tingnan mo, naging bayarang Hindi si Igit, hindi yan sa Tio Moreno. Oh. Ano na siya? Chubol. Tanginang yan. Diba? Nakakaya, no? Putik, no? Gago nakakaya, yun, no? Igit, no? Hindi na kayanan, no? Tanginang yan ang pangit. Naigit sa Igit, no? sauna. Ang lakas ng loob pa yan ni Chubol na ano. Uy, nag-turn of comment section siya. Yung pwede na mag-comments yung mga followers niya. Dinali ba naman ng mga kakamping? Oo. Tapos napabalitaan natin, yung kapatid pala nun, na drogista din pala nun. Oo, sa ano yung bukid nun ba yun? Oo, tanginang yan. Yan ba yung mga vlogger mo, Diba? Larry? Oo, ganyan yung mga ano nila eh, narrative nila na mga vlogger. Mga addictus benedictus Oo. din pala eh. Grabe yung mga... Tapos yung isa pa, si Joey Bantot, no? Hindi naliligo. Naliligot. Ano sabi? Tignan niyo po, ang dami na nito sa Dumaguete. Pag nakita mo, 15 piraso. Dami para sa kanila yung 15 piraso, no? Tanginang yan. Grabe yung mga vloggers nila, Oo. no? True yan, mga minawal. Nagkatuwaan lang kami. Iba-iba isip nila eh. Wala kasi ano talaga, imagination eh. Ang lupit ng imagination nyo, pinipkamisay ka. Tapos nakakatawa. May mga social climber kasi tayong mga, mga kalaban na vlogger. Oo. Tapos yung picture, kinuha lang pala sa Pinterest. Oo, nakakaya. Alam nyo po, wala akong magsama mag-flex eh. Mm-mm. Di ba? Wala masama mag-flex. As long as Pinaghirapan mo sa'yo. yan eh. As As long as sa'yo. Sa'yo. Pero, pinex ka ng flex, ang yabang-yabang mo. Tapos sinamak niya pa yung mga sumisweldo ng 16,000. Oo. Ibig sabihin, pag 16,000 ang sweldo mo, bawal ka nang magsalita, bawal ka mag-comment. Bawal ka. Parang ako tingnan mo. Oh. Si Mima hindi po nakakahawak ng ganung kalaking pera, 16,000. Hindi po ako ganun nakakahawak ng kalaking pera. Malimit na nga sa akin, 1,000, 2,000, malaki na yun. Pero bakit parang tinatanggalan nyo kami ng karapatan di porket malaki lang yung sweldo mo? Oh, laki. Bawal daw siya kausapin kasi grabe daw ang sweldo niya. Pusik. May sinabi siya doon if your shoes is not worth it, Oo. di ba? Parang, ba't kita Pinakita pag-aaksaya? yung mga Air Jordan, mga Rolex. Usapang Rolex tayo dyan, mga boy. Oh. Magbe-flex si Mima ng Rolex. Oh, pero tahimik lang. Tahimik lang. Flex tayo ng Rolex. Yan ang sinasabi natin. Tahimik lang. Cartier. May tatak yan sa loob. Mga minamahal, hindi tayo nagbibiro. Tingnan ninyo. Paano ba kasi ito ito, meron siyang tatak dito sa loob na, paano ba ito ipakita? Ayoko. Yan di ba, may tatak dyan. May tatak. Alam niyo yung mga ganung bagay kasi, ay, okay yan eh. Pinaghirapan mo. Pero yung yabang mo, ano ka ba? First time ka bang First time nagsuot ng relo? Ayop ka? Yan tingnan nyo, Versace. Oo. Yeah. Kita nyo, simple lang. Ganun lang dapat, di ba? Tingnan nyo si Nyulo, tingnan nyo yung, Ito lang, ito. Huwag ako, tinanggal niya na kanina. Ang bigat pa naman, no? Hindi, kasi nandito po kami, kaya minsan may Mike Cervera Jewelries. Order po kayo Mike Cervera Travel and Tours. Diba? Alright. Yung mga ganyan, yung mga first time lang sorry hindi yung mga galing sa mga bundok Diba? No? Respeto sa mga taga-bundok pero wala akong respeto sa isang kagaya ni Tupa Moreno Anyway, yun po mga minamahal. Katuwa lang. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.